Alam ito ng buong mundo kung gaanong mapanakit etong si Sara Duterte. So kung yan ay noon pa niya kayang gawin, abay ngayon pa kaya na siya ay mas mataas, nasa mas mataas na pwesto. Kasi sa panahong ito, sa mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, bait-baitan yan sa Sara Duterte. Alam niya kasi ang kanyang patutunguhan. Alam niya kung saan siya pupulutin. Kaya bait-baitan, bisita dito, bisita doon, kakamustahin ang mga namatayan, kakamustahin lang daw yung mga nasalanta ng lindol, tas lalayas din daw. Photo op dito, photo op doon. Yan. Ganyan kalala ang ginagawa ngayon ni Sara Duterte. Nasa estado siya ng kanyang political career or ang ginagawa niya ngayon ay yung tinatawag nga na damage control. Ang laki na ng damage na ito si Sara Duterte. At sa tingin ko, hindi na yan talaga makokontrol. Lalong hindi na yan makukumpuni. Isa sa mga titistigo laban kay Sara Duterte ay etong nagngangalang Andres nga. Siguro naman ay naaalala ng taong bayan etong balita na ito noon na inupakan niya ng kung ilang beses etong sheriff na nagngangalang Andres. So kasama siya sa mga titistigo para patunayan kung gaanong mapanakit na tao etong si Sara Duterte. Siya po yung sinapak etong si Sara Duterte. Kabilang ang isang court sheriff na sinaktan ng nooy Mayor Sara Duterte sa ginanap na demolition dyan sa Davao City. Halos 15 taon na ang nakakalipas, matagal na. Ang kabilang sa testigo nga laban sa ngayon Vice Presidente na si Sara Duterte. Isa ito sa tingin ko ang pinakamagiging exciting na parte ng impeachment trial. Kung ano ang masasabi netong sheriff na ito na ang pagkakaalam ko at nating lahat ay taga Davao din mismo. Natural may mga nakisimpatya dito kay Andres noong mga panahong yon. So sana ngayon makita nyo rin kung gaanong dapat makisimpatya rin kayo sa inyong kababayan na binugbog netong mapang-abusong leader ninyo dyan sa Davao. Nakakahiya.